Hi guys! Hi guys! Welcome back to our channel, Maple and Stars. Hanap lang kami pwesto as usual. Mag-ano lang tayo, kumbaga mag-compile lang tayo ng mga comments sa ating munting channel. Oo, just in case na meron kayong question, at least nandito na sa isang video ba na pwede nyong i-check or panoorin, di ba? Kasi every now and then nakaka-receive ako ng mga message sa Facebook, nagtatanong-tanong, ganyan. Binibigay ko syempre yung link sa video, pero mas maganda na meron na rin kumbaga compilation ng mga comments na yun, interesting, ganyan. Simulan natin kay at Novnov. Kay Novnov. Kay Bonbon yan, Bonbon. Ayan, sa unang-unang video pa namin. Hello po, paano po kayo nakahanap ng employer or nag-apply dyan? Nako, medyo mahaba-habang ano yun. Pero pinost namin yung video kung paano kami nakapunta dito. So, to make the long story short, nag-change kami ng career. Tapos nakita namin yung yung agency namin, yung WGCI sa Facebook, nakita namin siya sa Facebook, then nag-apply na lang doon yung husband ko. So, ang nag-change ng career sa amin yung husband ko, siya yung main applicant. Ayan. Ano yan? So, yun nga, through Work Global Canada, nakita ko lang yung dati, yung post ni Ma'am Kat, si Ma'am Kat Salvador. Parang siya yung head ng HR dyan sa Work Global Canada. Hi Ma'am Kat! Ayan. So, ito naman. Next is the, the Paracels? Paracales. Ayan. Hello po. Ano pong ginamit yung proof of fund? Dollar account po ba or peso? Salamat po. God bless. Ang pinakita namin is peso kasi wala kaming dollar account eh. Tinatanggap naman nila. Tinatanggap naman yun. Kasi sila na nagko-convert eh. Kung kasi pa yung fund mo or yung hihingin mong parang bank statement or bank certification sa local bank natin dyan sa Pilipinas. Siyempre, may date naman yun kung kailan na-release yung bank statement mo upon your request. Tapos, malamang at sa malamang, i-convert na nila yung exchange rate nun kung para sa dollar. Kaya okay lang yan kahit wala kayong dollar account. Peso account, goods na yan. Ayan, so, next comment naman tayo kay Mr. Ronald Bautista. Ayan, hello. How are you? Fine. Hello. Hope you're both doing fine. Yung Phil cell phones are 220 volts. Can they still be used in Canada? Ang alam ko, 110 volts ang power source dyan. Kung tama yung info na yon. Pwede po siya. Pwede yung namin dito. Pero na-observe, yun nga, pwede yung phone natin, yung Pwede. Di kasi ko maano sa kuryente, pero di ba sa atin dalawa yung saksakan yung ganun. Yun. Sa kanila kasi tatlo, parang yung mga laptop chargers, di ba? Tatlo sila. Ganun yung mga saksakan dito. So, pero napansin lang namin na parang mas mabagal mag-charge kung yung dalawa. Pero kung gamit mo yung tatlo, parang mas mabilis. Yan. Tingin mo. Wala kasi napansin ko lang. Ayun. Yung laptop ko naman, tatlo pa rin yun, di ba? Yung saksakan. Pero kahit yung ibang equipment dito, dalawa eh. Pero yun nga, anyway, gumagana siya. Gumagana, oo. Gumagana yun. So, no problem din yung na kailangan ng adapter. Yung mga universal adapter. Kasi yung kapatid ko, nagdadala siya nun eh. Alam ko parang hindi yata applicable yung charger nila doon sa Pilipinas. Kaya meron sila nun. Pero in our case, sa Pilipinas, going sa Canada, gumagana ang ating chargers. Okay, next is kay Kanuto Raista. Ang hirap natin. Para makamasa tayo ng dyan, Alin? Yung mga celebrity, nagbabasa sila ng mga Ayan. Kay Kanuto Raista, do you have visa interview while processing? Yes.
Pero yung visa interview na yun, hindi siya yung parang typical na face-to-face or tao mismo yung nag-i-interview sa'yo. Via email siya. Oo, in our case, no, via email siya. Pero ano kasi, nung time na yon, ano na siya, parang patapos na yung pandemic, no? Patapos na yung pandemic, so di natin alam kung may nabago ba sa... Oo, ngayon, di namin alam ngayon. Pero in our case, back and forth email yung immigration. Nag-send siya ng 25 questions pa, 27. Basta madami. Ang daming questions. Kasi... Siyempre, kailangan sagutan mo ng maingat yon. Kailangan masatisfy mo si immigration officer para ma-approve ka. Ato, kay Miss Leylay. Hello po. Hello. Ask ko lang po kung required ang travel insurance or hinanapan po kayo. Thank you in advance. Hindi po. Hindi kami hinanapan. In our case hindi kami hinanapan ng ng travel insurance. Para saan ba yun? Usually, ang alam ko yung mga ganong travel insurance sa mga tourist visa yun. Oh, okay. Since hindi kami working permit kasi agad kami. Kami dumating dito. So yun, hindi kami hiningi ng travel insurance. Ayan. Next question. Kay Axel Marcon. Hello po, new subs here. Thank you so much. Ma'am sir, ask ko lang po kung si wife po as open work permit ay nag-provide ng letter of intent. Ano to? Letter of intent sa GCK pa na. GCK. Nung panahon na applying po kayo ng work permit. Open work permit po ako ni husband. NBPNP sa New Brunswick. New Brunswick. No? Skilled worker stream naman po kami. Planning po kami isubmit ng sabay ang work permit at PR namin. Thank you po and more power po sa inyong channel. Thank you so much. Ayan. Wala. Kasi wala nung letter of intent nun wala, no? Wala rin. Pang pinasa lang namin nun talaga mga requirements lang, ganyan, mga birth certificate, mga certificate of employment, NBI, ganun lang. Birth certificate, marriage certificate. Ayun. Transcript, ganyan, diploma, ayun. So, ewan namin sa sa NBPNP. Oo, kasi kami NLPNP. Iba-iba province din kasi. So, iba-ibang province, iba-iba sila ng pakulo. Most likely, iba-iba ng requirement. Kasi to no? Di ba federal government, may kanya-kanya silang kanya-kanya silang rules. Kanya-kanya depende silang sa province. Oo, depende pa sa province. So, in our case, wala po kami. Ano nga yun? Letter of intent. Tsaka ganun talaga guys, nung panahon nga na nominate kami, kahit yung IO, di ba, nung nag-apply kami ng PNP, then inapprove na ni IO yung PNP namin, kahit si IO, sabi ni IO, i-apply na agad ng PR together with the work permit, kasi kesa kung pag-approve ng work permit mo, tsaka pala mag-apply ng PR, medyo time consuming, kaya much better na pagsabayin niyo na upon approval nung PNP niyo. Kung pwedeng pagsabayin niyo na para maikli yung waiting time niyo. Kasi ganun yung ginawa sa amin. So ayan. Pero guys, di kami mga immigration consultant. Oo, based lang naman to sa experience. Bawal magbigay ng advice pagka hindi immigration consultant. Okay, next question is kay Nazar Manikad. Ayan. Sir, ma'am, good day po. Required po ba mag-IELTS and ECA both main applicant and open work permit / dependent? Or yung main applicant lang po? Thanks! Sa case namin, hindi. Kasi since ako nga yung principal applicant, yung job category ko, pasok siya as skilled work. So, hindi ko na kinailangan ng IELTS. Pati si wife, din na rin siya kinailangan ng IELTS kasi nga, dependent ko siya. Yun, depende sa sa job category nyo. Kasi yung kung mga knock-knock, sa mga knock-knock. Oo. Depende yan kung ano yung trabaho nyo. Kung skilled or hindi skilled, kung highly skilled, ganun. Pero in our case kasi, dahil hindi nga namin alam na may mga ganun na yung knock,
dito sa Canada. Kumuha kami. Oo. Kumuha kami ng Kumuha IELTS kami at ng ECA, IELTS. pareho kami. Ang maganda kasi sa ECA, matagal yung validity niya. 5 years. 5 years. So, pwede nyo siyang kunin. Tapos is ano lang siya, ano ba? Isang bayaran lang. Ang IELTS kasi Medyo mahirap matagal. Mahirap yung IELTS eh. Ang laki ng ilalabas mong pera. Pag bumagsak ka, di ba pag mababa yung score mo, sayang yung pera. Tapos, Parang more than 10,000 nata yun dati. mga 9,000 something. Ganun yung binayaran namin. Hindi namin alam kung magkano na ngayon, di ba? 9,000 tapos babagsak ka lang. Di ba? Sa club ang sakit. Tapos yung validity niya, saglit lang. Di ba? 2 years pa, 1 year. Nung panahon na yon, nung mga nagpaplano kami ng asawa ko na magpunta dito sa Canada, ako, alam ako ng asawa ko, dalos-dalos, ganyan. Sinearch ko kung ano yung mga requirements, ganyan, IELTS, ECA, ganyan. Sabi ko sa asawa, tara, kuha tayo ng IELTS, ECA, kailangan natin yan, hindi tayo matatanggap. Tapos in our case, 2 beses pa kami nag-take, di ba? So, alam mo yun, ang ikli lang kasi na ng validity ng IELTS eh. Siguro mag-take na lang kayo pag talagang kailangan siya. Pag hiningi sa inyo, sige, take kayo. Galingan nyo na lang. Tsaka yun nga, kailangan talaga guys, research. Research, matinding research. Kasi yun nga, nagpadalos-dalos ako noon. Sabi ko sa asawa ko, kuha tayo IELTS sa ECA, di tayo makakapag-Canada pag walang ganyan. Yung pala, yung job category ko, hindi naman na pala kailangan. Mga ganun. Kaya research guys. Oo. So, ayan. Sayang monies. Correct. Lalo na kung ano mo yun. Limited lang yung mga budget natin. Chill comment naman tayo. Work bro kay Miss ano pala? Mayanam? Hero. Ang hirap naman pronounce mo. Sorry sa mga nami-mispronounce namin. Work global din po ako. Nag-a-apply for Canada. Hoping may sked na rin ako for interview. Ma'am, best of luck. Ayan, sana wow. Pero 10 months ago pa siya. So malamang nandito na yan sa Canada si Madam. Most likely, no? Hindi natin alam. Kung work global yan, most probably nandito na yan si Ma'am sa NL or New Brunswick. Ito naman, next is kay Christine Joy Torres. Hi ma'am, ask ko lang po sana kung paano / saan po kayo nakahanap ng matutuluyan. Salamat po. Ayan, naku po. Naku, mahirap yan guys. Ang hirap maghanap ng accommodation Ang dito. hirap maghanap ng apartment dito sa Canada. Kasi yun nga, as kung nakikibali-balita kayo, merong ang housing crisis dito sa Canada. Pati apartment yan, rent crisis. Mahirap maghanap ng apartment dito sa Canada. So, ang ginawa namin, no, ito, asawa ko, nag-join siya sa mga Facebook groups dito sa Torbay. Makapal mukha ako eh. Kailangan talaga, pakapalan na ng mukha kasi wala akong mangyayari pag, alam mo yun, pag di mo tinry. Nag-message siya, nag-post siya kung sino bang mag-renta. Sakto, yung anak ng landlord namin, nag-message siya sa kanya. So, ayun, nakahanap kami. Nagbigay lang kami ng advance. Tapos, ayun, pagdating namin, diretso na agad kami doon. Ano lang, syempre, kung nandiyan kayo sa Pinas, kung meron kayong mga kakilalang Pilipino dito sa Canada, actually, may mga nagme-message sa akin na nandyan sa Pilipinas, nagpapahanap ng apartment. Kahit din dito sa YouTube. Dapat ilagay nyo ilang bedroom, ilang bedroom. Magkano yung budget nyo. Siguro kung kahit hindi na yung budget, ilang bedroom lang. Ayun. Tsaka kailan dadating. Yan, yung mga importante. Kasi kahit papaano kinakausap pa rin naman kami ng agency, nagpapahanap din kasi sila sa amin. Minsan nagpapahanap ng apartment. Kahirap maghanap ng accommodation or apartment dito, rent, ganyan. Pero yun nga, ang isa sa tip ko is mag-join kayo ng mga Facebook group sa mga community na reach out kayo. Na pupuntahan nyo. Kunyari, ma-assign kayo sa Conception Base Out sa CBS. E di mag-search kayo sa Facebook ng mga community ng group dyan sa CBS looking for apartment. Pero ingat lang guys sa mga scammer ha. Kasi maraming scam dito sa Canada sobra. Kaya ang ginawa namin noon ng asawa ko, sa tulong din ni Work Global, di ba yun? Pinuntahan nila. Ayun. Pinuntahan nila yung apartment, yung address, yung contact number nung nakausap ko.
para ma-verify kung legit ba yung apartment. Then from then, nanghingi na ng kumbaga advance payment yung landlord para lang ma-secure na yung apartment, di na maibigay sa iba. Kaya kumbaga huwag kayong magbibigay basta-basta ng advance. Siguraduhin nyo lang na talagang pagkakatiwalaan nyo ng husto. Di mo rin masasabi marami. Tsaka verified na legit nga. Mahirap guys. Tsaka yun nga, kahit base sa mga naririnig namin dito, may mga Pilipino rin na nangi-scam ng kapwa Pilipino. Salbahe. Pero yun basta, one thing's for sure, mahirap maganap ng apartment so far dito sa Canada. Talagang mahirap. Kahit yung mga puti, mga local, nahihirapan silang humanap. So use everything at your disposal. Alam ko kahit na nasa Pilipinas kayo, medyo mahirap kung dito kayo maghanap. Kaya niya yan. Meron at merong way. Kahit ako dati, nasa Pilipinas pa tayo nagme-message ako kung kani-kanina Kasi alam ko nga na ayoko naman na pagdating namin dito ng asawa ko, wala kaming tira. Mahirap naman yun. Mahirap yun, Wala nga naman sa store kami tumira. Di pwede. Talagang kailangan yung tiyagain, kailangan gamitin nyo lahat ng, lahat. Para, alam mo yun, kahit pa paano pagdating nyo dito, wala na kayo Tsaka kumbaga, mag-build din ng network sa mga magiging kakilala natin dito. Yun, importante. Oo. Ayan, so next is si Pinoy Let's Play. Ang lalaroin natin. ML? ML. Kasama na po ba yung mga utility bills sa 700? Thank you po. New subscriber po sa inyo. Thank you. Yes po. Kasama na siya. Kasi yung ibang mga renta dito, POU. Oo, pay your own utilities pa. So, wala kaming idea kung magkakano yung ganun, kung magkano ba yung tubig, kuryente. Wala po kami alam, sorry. Pero, kinakabahan kami recently ng asawa ko Kasi, parang laging may, yung internet tsaka kuryente dun sa tinitirahan namin is nandun sa basement. So, yung breaker nandun sa basement apartment namin. So kung merong gagawa, sabihin magte-text yung landlord namin sa kanya na sabihin, Mark, may pupunta dyan. Naku, kamamay pag-iwalay dyan. Tagtag gastos na. Amin na asawa ko. Naku, mamaya, POU na tayo. Pinag-iwalay na yung kontador. Pero ano pa to? 11 months ago pa yung yan na yung balita ngayon. Ako. Yun, kami guys, kasama na. All expenses paid, water bill, electric bill, internet, cable, heater, yan, kasama na yun lahat sa 700. Yung iba, lang talaga, rent lang, tapos yung iba, babayaran mo yun. Tsaka yun nga, diba mahal? Pero pang damage deposit. Wala kaming damage deposit. Pero ingatan natin, syempre, apartment. Hindi naman sa atin yun. Treat it as your own. Tsaka yun nga, thankful din na fully furnished yung nakuha namin na apartment. Kaya yung pag-settle namin dito sa Canada, sa mga first few months, hanggang ngayon, syempre, hindi naging mahirap kasi yun nga, hindi namin kailangan bumili-bili ng mga gamit. For now, pero eventually. Talaga guys, tsambahan talaga. Tsaka mabait din yung landlord namin, mabait din. Sila, sobra.